Paano kung ang next fighter jet ng Pilipinas ay hindi lang panglaban ngayon, kundi isang tunay na national asset na tatagal ng dekada? Kasi ayon sa SOP, hindi pa tapos ang laban para sa MRF ng Philippine Air Force, at malinaw ang mensahe nila. Sinabi ng SOP na ang Gripen E-ATF ay isang real national asset para sa Pilipinas. Hindi lang ito simpleng fighter aircraft na bibilhin, gagamitin, at tatanda. Para sa kanila, ang Gripen ay dinisenyo para mag-adapt sa kasalukuyan at future needs ng Philippine Air Force, lalo na sa harap ng nagbabagong security environment sa rehiyon. Isa sa pinakamalakas na punto ng Gripen ay interoperability. Kayang makipag-operate nito sa Allied Forces, parehong Western at regional partners. Sa panahon ng joint exercises, intelligence sharing, at coalition operations, napakahalaga na ang fighter jet ng PAF ay hindi isolated system kundi bahagi ng mas malaking network. Pagdating sa sustainability, dito lalong umiinit ang argumento ng SOP. Ang Gripen ay kilala sa mababang operating cost, mabilis na turnaround, at kakayahang i-maintain kahit sa austere o forward locations. Ibig sabihin, hindi kailangan ng napakalaking base para manatiling combat ready. Para sa isang archipelagic country tulad ng Pilipinas, sobrang critical ng ganitong flexibility. May unique deployable capability rin ang Gripen. Kayang mag-operate mula sa short runways at kahit improvised airstrips. Sa oras ng krisis, pwedeng ikalat ang assets at hindi nakasentro sa iilang airbases lang. Mahalaga ito para sa survivability at deterrence, lalo na kung mataas ang banta. Compatible ito sa iba't ibang air-to-air at air-to-ground munitions, giving the PAF options depende sa mission. Hindi ka locked in sa iisang klase ng armas o supplier lang.